Okay, magandang gabi po muli sa ating lahat mga kapatid, sa ating pong lahat ng mga nanonood sa ating pong Facebook Live at sa ating pong mga kasama sa Zoom. Magandang gabi po sa ating lahat at sa mga nakikinig dyan. So ngayon tayo po ay muling mag-aaral ng ating pong isang bagong aklat na ating pong napili. Ang isang napakahalagang aklat para sa akin, isa sa mga paborito kong aklat na basahin patungkol sa kanyang piyaya at sa mga exciting na mga pangyayari sa ating sanlibutan, sa ating mga sarili, sa pag-ibig ng Diyos. So ngayon po, atin pong ipapakilala ang ating pong mga participants. So ang ating pong speaker ay si Brother Rins Dolawin. Pero bago yan, tayo po muna ay magkakaroon ng opening song and opening prayer po ng ating kasama dito sa Zoom. Pwede ba si Sister Teresa? Kung hindi po available si Sister Tricia, ang ating pong kasama sa ating pong mga kapatid sa Tumpa Church. And mapapakinggan na po natin ating pong kapatid na si Brother Rins Dolawin. Ang ating pong speaker ay si Brother Rins Dolawin, and kung meron pa tayong malayang oras, tayo po ay malayang makapagdagdag kung meron pa tayong mga karagdagan sa ating pong pagtatapos ng ating pong speaker and closing song and closing prayer. So ngayon tayo po ay mag-aawitan ng ating pong pangbukas na awitin. Tayo po ay manalangin. Ama naming banal, ang tahanan niyo po ay nasa kitasan ng langit. Maraming salamat po sa inyo po ang pagpapala sa amin sa buong maghapon na kami ay iningatan kinabayan at sa patuloy niyo pong pupala sa amin sa mga oras na ito. Sa pag-invite niyo po sa amin upang kami po ay makapakinig at makapag-aral po ninyo banal na salita. Nawa patuloy niyo pong pangunahan kami upang maunawaan po na mabuti ang inyong pananasalita, ang mensahe para sa bawat isa sa amin upang kami po ay makapag-reflect at
tulungan kaming ma-change mo ang aming character sa likeness po ni Jesus Christ. At naging liwanag po na kami sa mga nasa paligid namin. Hingi rin po kami, Ama, ng kapatawaran sa mga pagkukulang pagkasala. At thank you pa, Father, sa inyo pong pakikinig. In Jesus' name we pray. Amen. Tawagin na po natin ang ating pong speaker. Hello po. Yan. So, muli magandang gabi po sa ating lahat and yan nga, sabi nga ni Sister Tricia, salamat sa Panginoon sa pangangalaga sa atin sa buong maghapon. So, ang title po ng ating devotional ngayong gabi is The Ensign of Christ's Kingdom. So, ito po ay galing din sa God's Amazing Grace na devotional po ating. So, makikita natin sa lesson natin ngayon ang kagandahan ng pagpapala ng Panginoon o ang kanyang amazing na grace po sa atin. So bago ang lahat, ang pumukaw po sa aking pansin sa devotional natin ngayon, ito is, what is an ensign? So I took the time and the liberty po para i-research na rin kung anong ibig sabihin ng ensign. So ang ensign po pala is a flag or a standard or especially in military or naval one. So indicating nationality. So it talks about parang symbolism din siya or parang ito ay yung identity ng isang nation or isang kingdom. So moving on sa ating key text, ito ay matatagpuan po sa John chapter 1 verse 29. So behold the Lamb of God which taketh away the sin of the world. So alam kong palagi na nating naririnig to and alam kong memorize na natin. Alam na natin kung sino ang Lamb of God which is Jesus. But alam ba natin ito by heart? Alam ba natin ang essence nito? Kasi palagi nating naririnig na si Christ, siya yung namatay para sa sins natin. Alam ba, palagi ba nating naaalala? So by heart. Yeah. So to Daniel was given a vision of fierce beasts representing the powers of the earth. So alam naman na natin yung mga beasts na yon. Sa mga di pa nakakaalam, we can read it sa Book of Daniel. So what are the characteristics of these beasts? Diba yung mga beasts na to is very powerful. May yung lion na may wings of an eagle representing something, ganon. So these are kingdoms in the earth na nag-rule by force. Pero iba sa Panginoon. The ensign of the Messiah, the Messiah's kingdom is a lamb. So ano nga ba ang characteristics ng lamb? So yung lamb signifies in a sense humility na iba sa mga beast na ito, di ba? Yung mga beast na ito is proud, malakas, brute force, ganun yung mga words na pwede kong pag-describe sa kanila. So while earthly kingdoms rule by the ascendancy of physical power, Christ is to banish every carnal weapon, every instrument of coercion. So his kingdom was to be established to uplift and ennoble fallen humanity.
So the question is, di ba yung physical force nag-a-uplift din. So what kind of ennobling power does Christ's kingdom have? So 'di ba sinasabing na he who yung least yung magiging greatest, yung sabi ni Christ. So through humility and love, doon na-uplift ang fallen nature ng humanity. So it is altogether different from the power na sinesell ni Satan para sa atin, yung ina-advertise ni Satan sa atin. So it is altogether different. So si Christ, pinakita niya na ang pagiging great ay pagsisilbi sa iba. And the greatest na pinakita niya is yung sacrifice. That is the greatest love na pwede niyang ibigay and demonstrate. So to Adam, the offering of the first sacrifice was a most painful ceremony. So it was the first time na merong namatay. Of course, kung ikaw yung unang tao na first na maka-witness ng death, so it will give you parang unprecedented ba na feeling of tremble or shock. So his hand must be raised to take life, which only God could give. So isa na rin dito yung realization niya na dahil sa kanya, may namatay. Dahil sa kasalanan nila ni Eve, may namatay. So as he slew the innocent victim, he trembled at the thought that his sin must be shed, the blood of the spotless Lamb of God. So this sin gave him a deeper and more vivid sense of the greatness of his transgression, which nothing but the death of God's dear Son could expiate. And he marveled at the infinite goodness that would give such a ransom to save the guilty. So the types and shadows of the sacrificial service which the prophecies gave the Israelites the prophecies gave the Israelites a veiled, indistinct view of the mercy and grace to be brought to the world by the revelation of Christ. So only through Christ can man keep the moral law. So let us also keep in mind po na ang mercy at ang justice, it goes hand in hand. So dito pa lang it was demonstrated by God na ang punishment of sin is death. But because God loves us, so He gave His only begotten Son. So merong pa ring justice. It was through Christ. So it was through Christ that man can keep the moral law. By transgression of this law, man brought sin into the world, and with sin came death. Christ became the propitiation for man's sin. He preferred his perfection of character in the place of man's sinfulness. So he took upon himself the curse of disobedience. The sacrifices and offerings pointed forward to the sacrifice he was to make. So ito yung gospel. So everything in the Bible, it points. Yung everything na naisulat, everything na practice nila, pag-sacrifice nila ng lamb, yung paggawa nila ng anong tawag ulit doon, yung mga yung tabernacle, ganun. So everything points to Christ. Everything points to the plan of redemption. So the slain lamb typified the lamb that was to take away the sins of the world. So alam naman na natin yung tradition nila na sacrifice nila ng lamb na para bang pag na-sacrifice na yung lamb is nalinisan na rin yung kasalanan nila. Yan. So
isa rin sa symbolism, di ba, yung Passover, ano, they were saved kasi dahil sa blood ng lamb. So the law and the gospel are in perfect harmony. Each upholds the other. So ayan na nga. In all its majesty, the law confronts the conscience, causing the sinner to feel his need of Christ as the propitiation for sin. The gospel recognizes the power and immutability of the law. I had not known sin but by the law, Paul declares. So contrary sa mga belief ng iba na God is love, kahit makasalanan ka, tanggap ka pa rin ng Panginoon. But nababasa na natin dito ngayon na the law and the gospel are in perfect harmony. So we are justified by the grace of Christ. So dahil kay Christ, hindi na tayo mapapunish ng eternal death, but meron pa ring punishment. Pero si Christ na ang kumuha ng burden of the punishment. So the sense of sin urged home by the law drives the sinner to the Savior. In his need, man may present the mighty arguments furnished by the cross of Calvary. He may claim the righteousness of Christ, for it is imparted to every repentant sinner. So, ulit, it is imparted to every repentant sinner po. So, ang key dun is pag-aas natin ng forgiveness. So, pag nag-ask na tayo ng forgiveness, we are washed by the blood. And then, we may go and sin no more. That is justice. So, yun na lamang po ang aking, doon na po nagtatapos. So, if may additional po tayo, any testimonies po, you are more than welcome. So, the sacrificial offerings were ordained by God to be a perpetual reminder. So, it is good na everyday tayong, palagi tayong nire-remind. So, yung mga devotionals natin, na it is not an obligation but a privilege po na re-remind tayo na may mga ganito. And they were intended to impress the fallen race the solemn truth that it was sin that caused death. So dahil dito, we will hate sin dahil sa sacrifice ni Christ, di na tayo magsisin because alam na natin kung anong result. So ayan, a star of hope illumine the dark and terrible future, and it relieve us of its utter desolation. So ang hope natin is si Christ. So muli, yan po. If anyone may add po, and thank you for listening. Okay, maraming salamat po, Brother Ren, sa inyong pong pangunguna sa ating pong pag-aaral sa gabing ito. Patungkol po sa kung ano po yung tatak o yung bandila ng Misaya na tumutukoy nga sa kordero. Kung sa sanlibutan na ipinakita ng Panginoon kay Daniel sa chapter 2, ay ang kaharian na mababangis, malalakas, na lumuluray kahit ng mga buto, ng mga kahari, sumisimbolo sa mga kaharian sa lupa na malalakas at matatapang. Ngunit ang kaharian ni Kristo ay inalin tulad dito na patungkol po sa pagpapakumbaba, kabutihan at pag-ibig. At ang kordero nito na sumisimbolo ng larawan o yung bandila ng Kristo ay patungkol po sa pag-aalis ng kasalanan sa pamamagitan ng pag-ibig at kabutihan. So ito po yung punto ng atin pong title sa gabing ito. At ipinapakita nga dito yung kautusan at yung
ebanghelyo ay hindi po magkalaban, kundi sana yung ano? Sana yung power bank? Nawala po si Brother Franklin. Meron po bang nais magdagdag sa mga kasamahan po natin dito sa Zoom? Nandito po si Sister Tricia, ang mga taga-tumpa, at kung sino man po itong OPD. Baka meron po kayong nais idagdag sa atin pong napag-aralan sa gabing ito. Sa gabi pong ito ay napag-aralan natin na ang kaharian po ng ating Panginoong Hesukristo ay ito ay ruled by love and sacrifice. Kumbaga pinamumunuan ito ng pag-ibig at sakripisyo at hindi ng puwersa o hindi sa pilitan. At makikita natin na pinapaalala sa atin dito na ang Panginoong Hesus na siyang anak ng Diyos ay kinuha yung penalty ng kasalanan na dapat ay sa atin, sa sangkatauhan. Dahil gusto ng Panginoon, dahil sa dakilang pag-ibig niya sa atin, ay ginawa niya yung sakripisyong ito para magkaroon ng kapatawaran ng ating mga kasalanan. At nakita nga rin natin na ang kautusan ay pinapakita nito yung pangangailangan natin sa isang tagapagligtas. At pinapakita rin na ang ating Panginoong Hesukristo lamang ang nag-aalis ng ating kasalanan at nabibigay sa atin ng kanyang katwiran. Kaya naman tayo ay inaanyayahan ng Panginoon na lumapit sa Kanya not with fear kundi with repentance at tiwala na tayo ay Kanyang papatawarin sa ating mga kasalanan kung tayo ay hihingi ng tawad ng taos-puso. At kung tayo ay naniniwala na tayo ay nasa ilalim ng kaharian ng ating Panginoon o ng banner ng Lamb, pipiliin natin yung humility over pride at pipiliin din natin na sundin ang kalooban ng Panginoon sa halip na ang ating kalooban. Kung sino pa po ang may nais na idagdag? Kung wala na po, ay tayo po ay dadako na sa ating pagtatapos. Tayo po ay umawit na ng ating closing song at susundan naman po ito ng closing prayer ng ating pong speaker.
So let us put ourselves po in the presence of our Lord. Lord, Heavenly Father, loving God, thank you once again, Lord, for the constant reminder that it was you died for our sins, that it was you who freed us from the slavery of sin. So, Lord, we thank you also for the blessings we receive from day to day, for giving us our daily bread. Lord, we ask you to forgive us our sins. And I ask you to that as much as you forgive us, we may also forgive others. And Lord, as we go on with our day, tonight as we sleep, please guide us, watch over us. And this we all ask in Jesus' name we pray. Amen. Marami pong salamat sa mga nakasama namin sa gabing ito. At muli po namin kayong inaanyayahan sa atin pong daily morning devotional tuwing alas 5 ng umaga at daily evening devotional naman po tuwing alas 6 ng gabi. Muli po magandang gabi at pagpalain po tayong lahat.